Pin. Nag kukuha nito ya karburador naginawas ba ginoon nam diri na andar tapos ginawas tapos ginuot pa ni nam na andar nag-overflow kukuha na ya botay patay yan na oray na gud ambot nag-overflow man na mo na mamarong ya. Try na. Yon, good evening mga idol, no? Sabi ni Tropa, yan, nag-overflow daw yung kanyang carburetor. Yun po yung problema nila na gustong pasolusyonan sa atin. Ito po ay hila-hila nila from city ng Tacloban, papunta po dito sa ating shop, no, mga idol, no? So, problema nito, overflow. So, ano nga ba yung remedyo pag ginagawa pag nag-overflow? Kadalasan pag ganitong overflow, mga idol, repair kit lang yung ginagawa natin dyan o ina-adjust natin yung kanyang float valve. So, dito sa part na ito ay magpapalit lang daw kami ng repair kit. Sabi ni Tropa, nagtanong pa siya kung magkano daw po yung bagong carburetor kasi lagi na lang daw nag-overflow. Inaayos nila ito nang inaayos, nag-overflow talaga siya. So dito sa part na ito nag-overflow, yun nakita nyo ba, no? Doon sa mga butas-butas dyan, butas-butas talaga no? Doon sa breather po, yung butas ng breather, doon lumalabas yung kita nyo ba? So nag-overflow talaga siya, no? So adjustan po natin yung float valve. Ano nga ba yung dahilan kung bakit ito nag-overflow? So habang inaayos ko po yung kanyang carburetor, mga idol, mga tropa, ay meron pong dumating na nagpapagawa ng tangke kasi naiwan po yung susi, no? Paano nga babaklasin yung lock ng tangke pag naiwan nyo yung susi? Pag ganitong sitwasyon, mahirap na yung mga idol, no? Ang gagawin natin dyan, susundutin at sisirain na lang po yung lock. Ayan, so share ko yan sa inyo mamaya, no? Tapusin ko muna yung carburetor na problema ni Tropa. Ayan, okay, so babalikan natin to mamaya. So dito nga sa part ito, mga idol, ay inaayos ko na po yung kanyang float valve, no? Inadjust ko na rin po. Ayan, so adjustin lang natin yung float valve kasi so baka manipis na siya. Ayan, ito lang na may tutulak mo at make sure na bumubukas din po siya, no? Kasi pag nasobrahan naman po tayo sa adjust dyan, maaaring hindi pumasok po yung gasolina. Ayan, so tansya-tansya lang, no? Ayan, try and error. Kung hindi mo madali sa una, itirahin mo sa pangalawa. Alright? Okay, so dito ay pinalitan ko na po yung kanyang part na ito ng carburetor, yung baso sa baba. Ayan, yung iniibakan ng gasolinas kasi may butas na po, no? Ayan, sabi din po kasi ni Tropa, nagdi-DIY po siya at na-damage po yun sa part na yun. Okay, nabasag. Ayun, so papalitan natin siya ng ating surplus. Dito meron naman tayong mga surplus. Ayan, bibigyan na lang natin siya. At kita nyo naman mga idol, inassemble ko na. Ayan, alright, so try na natin yan. Ayan, at pakiramdaman kung mag-overflow pa o hindi. Nakatitid lang na So yun na nga mga idol, at one click lang, no, isang sipaan lang umandar po siya kaagad at hindi na po siya nag-overflow. Yan, so pinandar muna namin ng ilang minuto at inobserbahan kung ito ba ay mag-overflow pa o hindi. Alright, so sa video na ito mga idol, sana ay nagustuhan nyo at sana meron ko yung tips at kalaman kung paano natin yan solusyonan o kung paano natin i-remedyo yung problema ng motor ng overflow ng ating katropa. Ayan, so ito po ay remedyo lang, no? Kung ito ay mag-overflow pa ulit, mas maganda magpalit na po si Tropa ng carburetor. Pero sa base po dito sa ginawa natin ay okay ito mga idol at tatagal po ito, magagamit pa ito ni Tropa. Alright, so ganito lang muna yung video natin. Ayan, so sana nagustuhan nyo yung ating video at baka pwede naman pa-share na ating video. Ayan, so dito lang muna tayo. Peace out na mga katropa. Bye bye, maraming salamat po. Ingat. So, alright na to musik. Dog na.